natin madadamang pagbabalik ni Jesus. Ha? Kaya dahil sa nangyayaring ganyan, ibig sabihin, kumbaga sa nanonood ng pelikula, malalaman mo matatapos din pinapanood mo. Hindi mo ba kayo? Yeah. Diba? Paano nyo malalaman matatapos din pinapanood nyo? Napapatay na nauubos yung mga kalaban. Tama? Ay, naku, matatapos na to. Bakit? Ubus na yung mga kontrabida. Ha? Uubusin mo na lahat ng kontrabida. Eh, mukhang nauubos na ang mga kontrabida. So, ano yung sabihin niya? Diba? Mapapalapit na tayo sa saan? Sa ending. Ay, mag-ending na. Bakit? Yung pinaka-demonyo sa pelikula na patay na. Yan, diba? At sasabihin natin, ay, salamat, baka ka-uwi na. Dahil na ending na. Tama? So, ganun din dito sa ating status sa present, no? Tayo ay nasa tinatawag na end times event. So, kailangan natin palakasin ang ating paniniwala, pananampalataya, para matibay tayo humarap sa Panginoon. Okay, last Sunday na pag-usapan natin, di ba? Ano yung last Sunday? Yung dagit sa ulam. Dagit sa ulam. Kala ko nadagit na kay kanina, walang tao dito eh. Dagit, no? Ibig sabihin ay ang mga Kristiyanong totoo ay mawawala. Opo, malaki natin problema pag nawala na yung mga Kristiyano. Bakit? Siyempre, hindi na kayo makakasamba rito. Tama? Oo. Siyempre, yung palakpak nyo, di ba? Dapat, dito pa lang, ubusin nyo na. Eh, napapansin ko, mahina kayong magpalakpak at tumaas ng kamay sa Panginoon. Eh, doon, pag tinamad kayo, baka iagis kayo sa apoy. Kasi pagsipagin na natin pagpupuri sa Panginoon. Ang sabi kay Timoteo de Pablo, kapag kayo nananalangin, itataas nyo ang inyong mga kamay. Di ba? Ang sabi naman ni David, ipapalakpak ninyo ang inyong kamay. Pagpuri, pagsalba sa Panginoon. Wala pa kayong mga kamay, mga ganyan mga sigaw, di ba? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Sayang yung mga kamay nyo, hindi magagamit na end times. Di ba? Ako naman nag-iisip, baka may mga kulani kayo, hindi okay lang, no? Huwag na kayo pumalakpak. Pero kung wala naman kayong mga sakit, bigay natin niya sa Panginoon. Ay lahat ng kamay at buhay natin, ay sabi sa awit, ay dahil sa Panginoon. Amin ba? Amen. So, bigay natin yan. Huwag niyo ipagdadamon dyan sa presensya ng Diyos. Kailangan lumundag, kailangan sumayaw, awit. Gawin natin yan para sa Panginoon. Hindi niya yan ginagawa dito. Ginagawa niya sa presensya ng Panginoon. Amen. Bakit natin kailangan practicein yan? Kasi nga may dagit sa ulam. Di ba? Mamaya sa kakapikit mo palakpak, hindi mo alam, nasa ulam ka na. Saan na tayo? Nasa ulam na pala. Di ba? Tutuluyan na natin yan po ever. Di ba? Kaya kailangan nagpapalakpak. Mamaya tayo yung mga pumapalakpak lang ang nagulat, nasa ulam. Paano hindi pumapalakpak? Naku, naiiwan. Bakit? Ayaw pumalakpak. Baka hindi sa Panginoon yung ayaw pumalakpak eh. Diba? Iniwan na lang. Diba? Pero i-practice natin to. Dahil bahagi ng pagsamba sa Diyos ay gamitin ang kamay, ipahit mga kamay, ano pa? Isayaw natin ang ating masarili sa Panginoon. Okay, pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa paksa natin ngayong umaga. Anong title natin ngayon? Pananampalataya kay Jesus. Nakatitiyak na kayo. Yan. Ang pananampalataya kay Jesus ay nakakatiyak ka ng kaligtasan. Bakit? Dahil natumbok mo si Jesus. Pag yan nabigay mo sa ina, na Maria at ina ang ama Jose, hindi ka nakakatiyak. Kasi ang katiyakan ng kaligtasan ay doon lamang kay Jesus makakasiguro. Tama mo no? Ano sa English?
In Christ, what? Ano yun? Faith in Christ secures salvation. Diyan, basahin natin sa English. Faith, wala niyo mga tao. Basahin natin. Faith in Christ secures salvation. Diba? So, yan po ang ating pag-usapan ngayon. Diba? Dahil marami na ngayon nawawala na ng pananampalataya. Dahil even the school, ayaw ituro ang Bible, ayaw ituro ang faith, ayaw ituro ang prayer. So, ano mangyayari sa atin ito? Tama? Kung ano-ano na ang ginagawang pananampalataya sa kamunduhan. Okay? Tingnan natin yung next slide. Ayan. Pag-usapan muna natin yung believe and faith. So, kailan nabanggit yung believe? Sa John 3:35 to 36. Ano sabi doon? The Father loved the Son and hath given all things into His hand. Mahal ng Ama ang anak at ibinigay ang lahat sa anak. Nandiyan mo ba kayo? Amen. So, ang linaw-linaw ng 35 na yan. Wala nang ibang binigyan ng lahat ng bagay maliban kay Jesus. Tama? 36. Ano sabi ng Ama? O ng anak? He that believeth on the Son hath eternal life. But he that obeyeth the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ano yung sabihin ng kasulatan niya? Diba? Siyang sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na wala. Hindi siya magulang, hindi siya mga apostol, hindi siya mga santo. Kung hindi sa anak na si Jesus. Andiyan ba kayo? Amen. Maliwanag ba yung sinasabi ni Jesus? Amen. Diba? Ang hindi sumusunod sa anak. Ayan ha? Sino yun? Sino yun anak? Si Jesus. The begotten Son of God ay, ano ka? Hindi bibigyan ng buhay. Anong buhay? So, sa asa ka pa. Di ba? Mabuhay ka, papasok ka sa langit, at naniniwala ka rin sa Diyos. Pero hindi mo sinusunod ang anak. May problema tayong malaki dyan. Tama? Hindi ka pa rin papasok. Sorry to say. Ha? Dahil hindi mo pinapansin ang anak. Mas naganap pa nga sa iyong ina kaysa sa anak. Ha? Diba, problema nila yun. Di ba? Nakausap na naman natin yan. Lagi naman tayo na nakikipag-usap sa mga ministro niyan. Puro kayo ama naman. Di ba? Ang problema, nilagay yung verse 6 sa John 14. Di ba? Jesus is The Son. no, Jesus is the way. Okay? Jesus is the truth. Jesus is the light. O, ano yung second paragraph? No one comes to the Father. comes to the Father. Wala sino man tao. Makakalapit sa Ama. Ang liwanag naman kasi ng kasulatan. Di ba? Isa lang naman pwede mong gawin dyan, unawain siya, o magtanga-tangahan ka. Tama? Okay, sabi nyo, isa lang gagawin mo dyan. Iintindihin mo yung kasulatan, o magtatanong ka sa mga teolog dyan, o magtatanga-tangahan ka rin. Tama? Wala tayong magagawa kung tanga kayo. Tama? Pero ang liwanag naman ng Bible. Ito pinapasa natin. Ilang beses ko na inulit ito. Di ba? At ang mabigat dito, wala ka lang buhay na walang hanggan. Ang galit ng Diyos Ama ay mananatili pa sa iyo. Oh, di ba? Ang baksik nyo, bakit mananatili sa iyo? Dahil walang forgiveness na natanggap ang pagkatao mo. Dahil ang dugo ni Jesus, yun lang ang kinikilala sa trono ng Diyos para ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Eh, hindi mo tinanggap si Jesus. Walang nagtakip ng kasalanan mo. Kaya hindi natakpan ang kasalanan, mananatiling galit at ang pukot ng Diyos sa iyo.
sa'yo. Paano mo sasabihin papasok ka sa langit? Di ba? Mabigat yun. Next, yung faith naman. Yung isa, maniwala ka. Ngayon, ito naman, pananampalatayanan mo. Define natin yan. Now faith, ano sabi? Is assurance. Basahin natin. Now faith is assurance of things hoped for. Conviction of things not unseen. Ano yung sabihin? Unseen. Ang pananampalataya raw, isang kasiguruhan ng ating bagay na inaasahan. Dahil ito ay yung conviction of things na naniniwala ka doon sa isang hindi nakikita, pero alam mong mangyayari. Halimbawa yung dagit sa ulam. Dinalakay na. Di ba? Naniniwala tayo doon. Tama? Sinasampalataya na ba natin? Kailangan may paniniwala, meron din pananampalataya. Define natin yung kaibahan pa yan. Ay sabi sa verse 6, and without faith, it is impossible to be well-pleasing unto Him. Tama? Kung wala ka raw pananampalataya, sabi mo lang, believe ka kay Jesus. Believe ako sa Ama. Pero ayaw mo naman tanggapin si Jesus. Diyan ba kayo? Believe nyo nga sinabi ko? Believe ka sa Ama. Believe ka sa Ama. Pero ayaw mo naman tanggapin si Jesus. Anong pananampalataya meron ka? Hanggang believe lang tayo. May problema tayo. Yan. For he that cometh to God, ito sabi sa faith, dinidepend niya yung faith. Ang naniniwala sa Diyos, Ama, ay dapat maniwala na siya'y buhay. And that He is a rewarder of them that seek after Him. Na siya nagagantimpala sa naghahanap sa Kanya. Di ba? Hallelujah. Amen. Ganda-ganda ng pananampalataya, di ba? Bakit natin pinag-uusapan ito? Baka ngayon duda pa tayo kay Jesus. Pag natapos ito, usap ito. Di ba? Tinitiyak ko sa inyo, mamahalin niyo ng gusto ang Panginoon. Amen. Amen? Hindi ubrang wala tayo kay Jesus. Hindi po pwedeng naniniwala ka lang. Kailangan ikaw ay sumasampalataya. Okay, next. Usapan pa natin yung ano. Yan, ano sabi dyan sa tanong? Do you know the difference? Basahin natin. 1, 2, 3. Do you know the difference between faith versus belief? Ano nga ba? Ano nga ba? Ano ang kaibahan yan? Naniniwala ba kayo? O alam mo ba ang kaibahan yan? Ano meron sa faith? Ano meron sa belief? Ayan, sige. Tingnan natin. Next. Yan. Yung sa likod tina. Introduction. Okay. Introduction. Ayun pala nag-introduction. Okay. Sabi nito, when you hear the words faith and belief, they can almost seem interchangeable. Ngayon yan, halos nagkakapalitan na yan. Some might even think of them as identical things. Ba naman, tingnan, hindi magkakaiwala kasi kapal yan. Yung faith and belief. Ano ba? However, as you begin to dig a little deeper, yan ha, kung tayo maghuhukay ng konti, you will discover that faith and belief are more like cousin, magpinsan daw, than identical twins. Hindi yung kambal na tingin. Kasi pag kambal, pareho. Tama? Yung magpinsan, hindi magkapareho. Magpinsan lang. Tama? While they are related, they are not the same. Yo. Pagkamat, sa tingin nyo, pareho. Pero hindi siya magkapareho. Ayan sinasabi dito. Because a relationship exists, you may wonder what is the difference between faith and belief. Here's a quick answer that we will expand on. Application. Belief is based on information. Ayun, halimbawa, sa binasa natin kanina, diba, sa John 3. Sino mang maniwala sa anak
ay magkakaroon ng buhay na wala na. Tama? So, nagbibigay siya ng impormasyon na dapat sa anak, maniwala ka na. Okay? At ang susunod, while faith is based on application. Naniwala ka. Paano magkakaroon ng faith doon sa paniniwala na yun? Ha? Tatanggapin mo naman yung inaalok sa'yo na paniniwala. Naniniwala ka bang si Jesus ay anak ng Diyos at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Amen. So, ano application mo ngayon? Ha? Tatanggapin mo yung pinaniniwalaan mo yun. Hindi ko pwedeng naniniwala ka lang. Yan nga yung problema natin ngayon. Naniniwala rin sila sa Jesus. Pero ayaw namang paniwala